Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagsampa ng kaso ng iba't ibang farmers group laban sa administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. Ito po sa GMA Integrated News, title ng balita, Farmers File Petition versus Executive Order Lowering Tariff for Rice. Okay. Iba't ibang farmers group, no? Basahin ko lang ang SINAG, yung Samahang Industriya ng Agrikultura. Next, Free Farmers Federation. Pangatlo, United Broilers Raisers Association. Then, Soro-Soro Ibaba Development Cooperative. At Magsasaka Party List, represented by former Congressman Argel Kabatbat. Sila po ang nag-file ng petition sa Supreme Court asking the Supreme Court to issue a temporary restraining order and declare unconstitutional itong executive order na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na starting 2024 up to 2028 ibaba ang buwis o taripa ng bigas from 35% to 15%. Kaya ang mga respondents, ang mga kinasuhan, una ang Pangulong Marcos Jr. Pangalawa, si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pangatlo, si NEDA Secretary Arsenio Balisacan. And pangapat, itong Tariff Commission head na si Marilo Mendoza. So ano ang basihan nitong mga petitioners na nag-file ng kaso ito? Number one, yung hindi sila nakonsulta. It's a violation of the Flexible Clause of Republic Act 10863 or Customs Modernization and Tariff Act. So, sa batas na ito, very clear ang requirements na bago ibaba ang taripa ng mga agricultural products, dapat konsultahin ang mga maapektuhang sectors, yung stakeholders. Di ba very basic na kung ikaw gobyerno ka at ang hangarin mo itulungan ang magsasaka, bago ka gagawa ng mga hakbang, kagaya itong pagbaba ng buwis ng imported rice, konsultahin mo muna sila. According to these petitioners, they were never consulted. Okay, kahapon, ang Senado nag-conduct ng hearing tungkol nito. Nandyan si Senator Amy Marcos, Senator Hontiveros at iba pang member sa Committee on Agriculture. Kini-question nila yung proseso, paano na-approve yung pagbaba ng tarifa ng bigas without consulting the farmers. So, ang isang tinanong doon, itong commissioner ng Tariff Commission, yung Marilo Mendoza. Sabi ni Senator Amy, kailan kayo nagkaroon ng stakeholders consultations meeting
tungkol sa 15% reduction ng rice tariff. It's not here, sabi niya. I cannot I cannot find it. Hawak-hawak ni Senator Amy yung minutes of meeting ng Tariff Commission noong March 20. Lumalabas, nagkaroon ng 3 hearings itong Tariff Commission. Una, September 15, 2023, October 23 last year, and pinaka-latest is March 20, 2024. Eh di may transcript ng meeting. So, dapat kung nagkonsulta sila sa mga farmers group, nakalagay doon. Eh wala. Hindi makita ni Senator Amy. Nasaan? Nasaan yung consultation nyo? Nakalagay yan sa batas na i-consult nyo ang mga farmers group. Nasaan? Wala. Adi wala. Kasi hindi talaga sila nag-consult. Grabe, no? Tapos ito, yung representative ng NEDA nagsalita. Sino na ba yung representative? Yusek ng NEDA, magkakaroon daw ng consultation. Kailan? After after its implementation na itong si NEDA, Yusek Rosemary Edelion. Palusot, Your Honor, magkakandak po kami ng consultation every 4 months. Ano bang klaseng gobyerno tayo? Ang batas, sinasabi sa batas, bago mo ibaba o itaas ang tarifa ng bigas and other agricultural products, kasi hindi lang bigas ang na ipababa ang kasama na ang mais, kasama ang manok. Marami, basta talagang binabaan na ng gusto. So, ang batas is konsulta. Baliktad. Ngayon na lang daw sila magkukonsulta after na ipatupad yung reduction. Grabe. Sabi ni Senator Hontiveros, if they're saying that there will be a review every 4 months, that's just a mitigation for an executive order we're questioning its process and impact to farmers and the rice tariffication law. Talagang baliktad itong style ng gobyerno natin ngayon na hindi na sumusunod sa batas. Hindi ko maintindihan, napakasimple man lang yung bago ibaba, tawagan mo sila. At nagkonsulta. Ayaw nila. Kahit ayaw, gusto namin. At least nagkonsulta. Ito ngayon, hindi man lang kinonsulta. Ano ba talaga ang pinagsisilbihan ng administrasyong ito? Ang mga farmers o ang mga importers? Yun ngayon ang nakakapagtaka. Basahin natin ang mga comments ng yung sabi ng the issuance of Executive Order 62 does not make our farmers more competitive, sabi ng petitioners. Rather, it is a threat to our farmers and fishers and to the entire economy. Instead of protecting and supporting our farmers, EO 62 exposes our very own food producers to unfair foreign competition. Very basic. Pinapatay nila
ang local farmers and fishermen. Kasi dahil mababa na po ang buwis, happy ang mga importers. Import ng import ngayon dahil kakaunti na lang ang babayaran nilang buwis. So anong mangyari sa ating mga farmers? Malulugi po sila. Okay? Ito, tinanong itong si former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor. Siya ang chairman ng Federation of Free Farmers. Tinanong niya tungkol sa, total, i-review man eh. I-review every 4 months. So, may take effect na ngayon. After 4 months, i-review. Sabi ng former Agriculture Secretary, by that time, syempre, bagsak na yung presyo ng palay. At saka hindi nakakasiguro that the review will result in ibalik ang tariff rate, yung from 35, 15% na lang ngayon, i-review. How sure na ibabalik na naman nila sa 35? Alanganin. Kaya agree ako nito. This executive order is anti-farmer, anti-fisherman, anti-people. At ang pinapaboran ng gobyernong ito ay ang mga negosyante, ang mga importers. Pinapayaman nila ang mga importers at ibinabaon ng buhay ang ating kawawang magsasaka, mangingisda. Sana ang Supreme Court paboran ang petisyon na ito para i-declare na unconstitutional itong EO na ito at magkaroon ng temporary restraining order dahil kawawa ang ating mga magsasaka. Nasaan na po ang Pangulo? Ulitin ko, nung birthday niya last year, tinanong anong birthday wish niya. Ang sabi niya is, paunlarin. Ang birthday wish niya is, ang welfare ng magsasaka is maiangat dahil last year sa paang DA Secretary. Ito ba ang pag-angat? Ito ba ang desire ng isang presidente na kunuhay ang kanyang dream is paunlarin ang magsasaka? Uunlad ba ang ating magsasaka at mangingisda sa ganitong paraan na napakababa na ang buwis ng mga imported na mga agricultural products? Grabe. Anyway, let's pray na ang Supreme Court katigan itong mga petitioners at para itong mga importers na ito na payaman ng payaman hindi sasamantalahin ang ating mga kawawang magsasaka at mangingisda.